Welcome to my YouTube channel, Love Sweet Life. Samahan niyo akong muling puntahan at balikan itong kilalang restaurant, the same time ay pasyalan dito sa bandang Kalawan, Laguna. Guys, again, ito ang Isdaan, which is considered to be the Thailand of the Philippines. So, makikita nyo guys, halos pareho pa rin naman yung kanyang mga concept designs, pero medyo may improvement na tayong makikita as compared to the previous months or even years after pandemic. So, balik na naman ngayon guys ang ganda at sigla nitong kainan na ito. So, maraming dumadayong mga turista at the same time, yung mga locals na rin na patuloy na tinatangkilik nila itong area na to. So, again, meron na naman silang pakulo dito. May regalo sila na free Mama Cheat na cuisine wherein kapag more than 10 kayo na guest na pumunta dito, may libre kayong kagaya noon guys. So, it's around 1,000 pesos rin to or more than yung price nung bibigay nilang free meal sa inyo. So, ito pa rin yung kanilang kilalang mga function halls. So, marami na ring improvement. Inayos na rin nila yung tapakan. So, meron pa rin silang libre ng mga balloons ba yun, guys? Yung nasa stick na yun for kids. At pwede ka rin mamili dito kung saan mo gustong magstay na kakainan. So, meron ka namang preference dito, guys. So, depende sa dami ninyo yung ibibigay nilang slots dun sa areas na pwede nyong pagkainan. Okay? Maganda to guys kasi inayos na nila. Meron pa rin silang mga libreng pa-bubbles for the kids. So, habang naghihintay ng mga in-order nyo, magkakaroon naman ng time yung mga bata at kids at heart na maglaro at mag-enjoy nung paligid. So, meron silang mga free bubbles and balloons. So, yan. The same pa rin yung scenario, the same thing pa rin yung makikita natin. Medyo inayos nga lang, kagaya ng sinabi ko kanina, mas inayos na nila ngayon kasi syempre sa mga nakaraang pandemic, 'di ba? Walang nagda-dine-in, so maraming restriction, so medyo napabayaan yung area. Ngayon nire-rehabilitate na nila. So ito yung kanilang mga kilalang mga statue, naglalakihan pa rin, guys, hindi sila namayat. So ganun pa rin yung size nila, ganun pa rin yung mga features na makikita natin dito. Minimal lang yung changes. Basically, dun lang sa mga tinatapakan lang, yung mga pavement, yun lang naman yung kanilang mga in-improve. Pero, yung facilities, the same pa rin nung mga nakita natin in my previous vlog. So, actually, ang dami na nating beses na bumalik dito. Pero, nakakatuwa nga lang kasi ngayon ay hindi na tayo mga nag-face mask. Yung mga kumakain dito is mas may freedom na gumala-gala na hindi mag-aalala, di ba? Guys, so tamang-tama ngayong mga okasyon, lalo na, di ba, Valentine's Day, maraming mga birthday parties, or even yung mga gatherings lang at saka pagbabanding nyo na magbo-boyfriend or pamilya. So, open na sila. Maganda rin naman yung kanilang parking. So, ito pa rin yung kanilang mga kilalang mga personalities na talaga naman natatak na rin itong kainan na ito. So, ang dami pa rin ng mga nandyan na maintain pa rin yung ibang mga, yan, kagaya mga statue na yan, yung mga malalaking puppies, di ba? Puppy na malalaki pa. So, nandyan pa rin yan, guys. Hindi pa rin nawawala. So, meron na rin din, syempre, medyo matagal na rin to, if I'm not mistaken. It's almost, siguro, less than 10 years, siguro. Kasi, nung dumating kami dito ay siguro mga 5-7 years ago, yung una kaming pumunta. So, yan guys, ang linaw rin naman ng tubig, makikita nyo yung mga alaga nilang isda na nagdadagdag ng attraction sa mga guest na pumupunta dito sa isdaan. So, malaki din naman yung parking nila guys, kaya wala tayong magiging problema. Lalo na yung mga marami or yung barkadahan pumunta dito sa area na to. So, ma-accommodate naman kayo. At secure naman yung mga sasakyan nyo kasi meron namang mga nagbabantay. So, yan. Diba? Lalaki na ng mga fish nila dyan, mga healthy. So, kung natutuwa ka, pwede
pag may natira kang pagkain, pwede rin mo naman siguro ipatak-patak dyan para ma-attract mo yung mga isda. So, ito pa rin yung kanilang sikat na napakalaking monkey. So, lahat na napunta dito talagang dinadayo pa rin yung spot na yan for picture taking kasi syempre sino ba naman ang hindi ma-appreciate yung ganun kalaki at kaganda, napaka ganda na pagkuhanan ng pictures lalo na kapag may mga tao na hindi pa talaga nakakapunta sa area na to, mabibighani sila dun sa mga spots na pwede mo pagkuhanan ng photo. Okay? So yan, ang gandang bonding na rin to ng pamilya lalo na ngayon, 'di ba? Nalalapit na ang summer, nalalapit na iba't ibang pa ring mga okasyon, time to unwind. Kasi minsan, ang personally speaking, ang isa sa gusto kong puntahang lugar or pagkakainan, yung bagang hindi lang pagkain lang, yung pagkakain mo after eating, aalis ka na. Mas maganda na yung pagkatapos mo kumain or bago ka kumain, i-enjoy mo muna yung area, i-enjoy mo muna yung place, makakapag-pasyal-pasyal ka. So, nakakadagdag na rin yun dun sa 'di ba, yung sa appeal nung restaurant na pupuntahan mo. Hindi lamang pagkain, though tested na naman, masasarap din naman yung mga menu na meron sila dito sa isdaan. Basically, lagi lang namin ino-order dito yung bilao nila. Na nandun na yung usual lang na fried na mga dishes, kagaya ng mga fish, may kaunting crab, may hipon, and may pork. So, yun ay meal na pwede na nating enjoy just a matter of 1,000 pesos or more. Pwede na yun, good for people na I think kung talaga namang hindi kayo ganun kalakas kumain, bagay na yun sa inyo. So, marami pa rin naman silang mga menu na ino-offer. So, ito yung area na medyo padulo. Mapapansin din natin na may mga area pa rin talaga na hindi na nila masyadong nagagamit kasi naluma na, hindi pa rin nila napapalitan. So, mag-iingat na lang lalo na kapag may kasamang bata sa mga area na yun. Pero, majority, siguro, mga 80% nung entire place is accessible naman sa mga gustong mamasyal at mag-ikot-ikot bago maghintay or habang naghihintay ng kanilang mga order. So, yan. Nililibot natin. So, yan yung mga lutuan nila. Diyan naman pwede mo sigurong panoorin. Kung may time ka dyan, tingnan kung paano nila piniprepare o sinasayang yung mga kanin. Kasi ang cute dito, meron silang ina-offer na yung nasa maliit na kaldero. So, very appealing. Pero, syempre, mas i-consider mo kung saan makakatipid. Kung by cup ba or doon na lang sa isang maliit na kaldero. So, yan. The same thing pa rin, yung nakikita natin, yung mga kalabaw, yung mga naglalaki yung mga statue ng mga chicken, may mga pa-effect sila ng mga drums. So, all in all, wala masyadong nagbago. May mga part lang na area na talaga naman masasabi natin na medyo dahil sa kalumaan at sa mga nagdaang pandemic or panahon, nagkaroon na rin ng slight damage. Yan. So, yan, nandyan pa rin yung mga isdang naglalakihan, si President, so, diba? Si President Cory, if I'm not mistaken. So, nandyan pa rin siya. Ang cute lang dito kasi yung mga kilala nating mga tao or personality, nandun pa rin. Present pa rin sila dito sa isdaan. So, eto pa rin yung kilala nating area wherein pwede ka dyang magbasag kapag marami kang mga hinanakit sa buhay. So, dun ka sa area na yon. Eto naman sa bandang side na parang nafe-feel ko talagang mas pinapaganda pa nila para makadagdag ng attraction. Kasi before, hindi pa yan ganyan katapos. So, yan, unti-unti na nating nakikita yung improvement dito sa area na yan. So, yan, yung mga dalaginding na makikita natin pa rin dyan sa mini pond nila. So, yan. Ito yung side na hindi pa gasino na i-improve. So, marami pa ako nakikita na dapat nilang gawin. So, yan.
try din natin umakyat dito sa area na to. Usually, dinadayo talaga namin to pag kami ay pumupunta for picture taking, at the same time, overlooking na rin tayo dun sa ground area ng isdaan. So, makikita mo yung kabuuan, if not the whole place, yung larger portion yan, magkakaroon na rin tayo ng sabi natin visuals kung ano yung itsura dun sa may lugar. Yan guys, pag-akyat mo lang, nandyan pa rin. Ito, diba, napakalaki na imahe na to, na statue na to, na talaga naman mararamdaman mo ang effect sa Thailand. So yan, although I'm not yet fortunate enough na makabisit sa Thailand, who knows, one day, diba, para makikita na natin yung comparison na talagang kiniklaim nila na meron talagang pagkakahawig ito dun sa bansang yun. So, why not, diba? Maipapakita ko rin sa inyo one of these days kung sakali tayo ay makakapunta doon, diba? Who knows? So, yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, overlooking. So, yan, diba? Pag may mga kasama kayo dyan, tama-tama yan na tingnan. So, di ba, ma-appreciate nyo yung laki nung unggoy na yon. So, pag nandun ka kasi dun sa may baba, hindi mo masyadong ma-appreciate kasi hindi mo masyadong matitigan yung kabuuan yan. Pero ngayon, pag nandiyan ka sa taas, kitang-kita mo na yung area sa baba. So, pwede ka rin magpa-serve dito kasi may mga kubo. At ito na yung sinasabi ko sa inyo, guys, na pagkain na pwedeng-pwede nyong orderin. So, busog ka na dyan. Kami dito is around ilan kami dito? Siguro 6 kaming adult, tsaka 2 bata. So, sakto na yan. So, magdagdag na lang kayo ng additional na dish. Patok na sa budget nyo. Hindi kayo gagastos ng more than what you have. So, yan guys. Kaya, tara, kain na tayo! dance like that. Ay, yeah, oh. Can you learn to like dance like that? Guys, maganda rin na tingnan natin itong isdaan kapag medyo lumulubog na yung araw kasi mas ma-appreciate natin yung ganda ng kanilang paligid dahil dun sa mga pailaw nila, di ba guys? So, yan, may mga naughty part. Kapag medyo conservative, wag na lang tingnan, di ba? So, parang may mga funny effect na lang din sila doon, mga pa-joke-joke na mga structure. So, yan, kailangan na lang ng guidance ng mga adults at lagi nyong hahawakan yung kids
Kasi, sabi nga natin, floating restaurant ito. May mga areas dyan na talaga namang kailangan dagdagan ng ingat dahil tubig. Malalim din yung mga tubig na nandyan at lalo na pag paggabi na mahirap pakita ang mga bata lalo na pag medyo malilikot. So, dagdag ingat. Nagbibigay naman sila dun sa entrance ng mga life jacket para sa mga kids na talagang hindi may iwasang maglikot, magtatakbo-takbo kasi na-appreciate nila yung paligid. So, maganda na rin nalagyan natin yan. Pero kung medyo malalaki na yung mga bata at malikot pa rin, dagdagan na lang natin yung reminders natin at the same time, lagi tayong nandun sa tabi nila para masecure natin yung safety ng mga bata. Diba? Ang gandang tingnan. So, advisable din na pumunta kayo na ma-experience nyo yung pag-dine-in nyo dito, particularly at night, para makita nyo yung kanilang mga pailaw na naggagandahan. Yan, di ba? Ang ganda-ganda ng mga lightings nila, na-appreciate mo. Alam nyo, iba pa rin yung effect. Na, syempre, kumain na ako dito ng lunch, tapos, kumain na rin ako ng dinner. So, magkaiba yung ambience, alam nyo guys. Pag maga, syempre, kitang-kita mo yung mga isda, maganda ring tingnan, so, na-appreciate mo din yung mga structures, pero iba pa rin ang ganda kapag medyo dumidilim na. So, yung kubo, nagiging cozy na. Tapos, dagdagan pa ng medyo yung mga lighting nila na saktong-sakto dun sa effect na gusto mong maramdaman kapag gusto mong mag-relax tuwing gabi at habang kumakain, guys. Meron din sila ditong mga entertainment. So, pag yun ay nakita mo or meron na i-present yan, mas maganda kasi mas ma-appreciate mo yung mga ganong entertainment. So, kanina, meron ditong part na napakinggan natin, napanood natin, na meron silang mga cultural dances. At the same time, ay meron din naman silang mga nakanta, lalo na kapag alam nilang birthday mo or may okasyon, pwede ka mag-request ng favorite song mo sa kanila. Diba guys? Total package na itong isdaan. May park na, tapos masasarap pa yung food na ino-offer nila, hindi kalayuan. If you're from Manila, there's a couple of hours lang nandyan ka na, nandun lang sila sa highway, nasa main road, hindi matraffic sa area na yon guys. Kaya, isa rin yan sa aming kadalasan pinupuntahan kapag meron kaming mga free time. At the same time, may pre-budget na alam nyo, may konti kang budget para mag-unwind, kumain, good food, good place, tapos ay relax lang, tambay-tambay. So, ayun yung feel na gusto mong maramdaman kapag ikaw ay pumupunta sa mga ganitong klaseng lugar, 'di ba? Mas nakakatipid. So, pag sinama mo yung mga bata, hindi na yung maghahanap ng mga mall, masaya na yung mga bata na mag-ikot-ikot dito sa area na yan, medyo malawak. At may pagkakataon guys na ino-offer din nila yung kanilang free boat. Meron sila dong boat riding sa may gilid, na kapag maganda yung panahon at the same time available yung kanilang mga employee doon, pwede kang mag-request na magbo-boating kayo. Kagaya nito, 'di ba? Tropa-tropa, magkakabarkada. So, na-appreciate nila na konti lang yung gastos nila, ambagan lang sila for food, malawak na yung area na kanilang mapapagpasyalan. So, guys, ang cute din ng kubo nila. Pwede kang mamili, sabi ko nga kanina, depende sa packs or depende kung ilan kayong kakain. So, nire-recommend naman nila yung area na good for 4 people or more. So, ikaw na lang yung bahalang mamili dun sa area as long as available yung gusto mong area. So, ito yung isa sa kilala at kadalasan nagtitik ng photo. Yung mga napunta dito is yung kanilang dinosaurs na maraming malalaking egg. Kung natatandaan nyo dun sa previous vlog ko, ilang beses na ako nakapagpa-picture dito at saka
hindi ko pa rin mapigilan ang sarili ko. Every time that I'm visiting this place, ang saya pa rin na mag-take ng picture doon kasi nakakatuwa, di ba? So, yan. Nandyan pa rin si Batman, nandyan pa rin si Superman, yung mga kilala natin ng mga characters, yung mga superheroes, nandyan pa rin. Sila pa rin ay intact. Okay? So, try naman natin umakyat dito sa area na to na kung saan makikita natin ang ilan na naman sa magaganda at yung sasabihin natin yung mga yung ganyan naglalakihang mga Buddha, mga inspired na naman, diba? Saan ka makakakita ng ganyan na hindi ko umalis ng Pilipinas pero mapapansin mo na talagang yung mga features from other country, meron din sila sa area na ito. So, yan. Overlooking pa rin itong area na to. Pwede kang kumalambang dyan ng bell. Meron sila dyang bell. So, matatanaw mo din yung sa baba, yung other side. Kung dun tayo kanina, eto naman yung other portion ng isdaan na pwede natin talagang ma-appreciate sa laki at sa ganda. So, guys, panalong-panalo. Pwede kayong celebrate ng birthdays nyo kasi wala namang bayad yung area nila, yung place. Walang entrance, may libre pang mga lobo at bubbles yung mga kids na kasama nyo. So, ang babayaran nyo na lang syempre, yung pagkain na orderin nyo dito. So, tipid na. Hindi ka na mahihirapang magluto at tsak na ma-appreciate ng mga guest mo yung pagdadalhan mo sa kanila na masarap na yung pagkain, maganda pa yung area. So, I hope you like this vlog and please do not forget to like, share, subscribe to my YouTube channel, Loves with Life. Thank you and God bless!